once again, mga minamahala. Tayo pinagpanyaya na makinig sa banal na salita kay Brother Lauro Buduso na walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanag. Sa araw na ito, ating pong pag-usapan ang patungkol sa part 2 ng ating pong pinag-aralan patungkol sa pastura. Kung ito ba pwede nga no, sa loob ng iglesia. No? Ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos, Ama, at sa ating Panginoong Kristo, at sa pagkipisan ng Banal na Espiritu ay sumainyo lahat. No, ating pong pag-aralan ito, dahil para ating maalaman, no? Kasi yung part 1, atin na pong napag-aralan na ating pong alamin kung pwede ba, ano ba talaga, no? Ano ba talaga? Pwede ba talaga yung babaeng mga ngaral na maging leader sa loob ng iglesia? Ano ba talaga? Pwede ba talaga o hindi? No? Yung una natin yung part 1, no, ating pong pinag-aralan, pwede daw. No? Marami dong verse na pwede daw. No? No? Marami dong basihan na parang pwede siya. Pero atin yung tinignan lahat. No? Kaya sabi ko doon sa part 1, kung mayroon ka pa dyan, no, na may idagdag, no? Ilagay mo dun sa comment section at ating yun tignan, no? Pero sa palagay ko siguro wala na rin, no? Kasi hindi talaga pwede yun. Kaya ngayon nandito tayo sa part 2 na hindi na talaga pwede, no? Yung babaeng magpupuno, no, sa loob ng iglesia, hindi na talaga pwede. Yan, no? Kaya atin nyo nang alamin, no? Hindi yung magkampi-kampi tayo kahit sa mali, no? Hindi naman pwede yun, no? Kasi wala naman tayo magawa dyan laban sa katotohanan, no? Yan ang mabasa natin sa Filipos 1:17, no? Basahin mo natin, no? Na kahit magkampi-kampi pa tayo, no? Ang sabi niya, no? Sa Filipos Filipos 1:17. Datapwat itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa pagtatapat na ang iniisip ay dalhan ako ng kapighatian sa aking mga tanikala. Yan, no? No? Kampi-kampi, no? Kahit na hindi pwede, kampi-kampi. Ayan. Kaya kahit magkampi-kampi pa, no? Kahit maghawakan pa ng kamay, yun na, makita mo nga, no? Naghawakan ng kamay. Ayan, no? Basahin natin sa Kawikaan 28:9, no? Kasi kahit maghawakan pa ng kamayan, ayan, wala rin kabuluhan, no? Kampi-kampi. No? Kawikaan 28:9. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan. Yan, nilalayo mo yung pakikinig mo sa kautusan ng Panginoon. No? Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan. Maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Yan. Kung nilalayo mo yung pakinig mo, no? Kung nilalayo natin ang pakinig natin sa salita ng Panginoon, ayan, sa kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Ayan. Kaya, dapat ayon sa kautusan. Ayon sa kautusan dapat. Sa Kawikaan 16:5. Ayan. Bago tayo punta doon. Bawat palalo sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Bagaman, maghawakan sa kamay ay walang pagsalang parurusahan. Yan. Kasi kung hindi naman talaga naayon yun sa kautusan ng Panginoon, yan. No? Maging ang dalangin, no? Sino man, no? Maging kanyang dalangin ay karumal-dumal, no? Kaya dapat sa kautusan talaga ng Panginoon, no? Pero palagi ko yung sinasabi, no? Wala tayong layunin dito na manakit ng damdamin, no? O manira ng sinuman.
kundi ati itong binabasa. At pag nagsalita ako dito ng mga verse, basahin nyo rin, no? At huwag kayong magalit sa akin, no? Kasi wala rin ako magawa dito, kundi ako yung nagbasa rin dito. Ayun, no? Kaya wala tayo ditong layunin, no? Na manira, kundi ating binabasa kung ano man ang mga nakasulat sa Biblia. Yan. Kung pwede ba talagang babae na maging leader sa loob ng iglesia o hindi? Ano ba talaga? Kasi kung pwede nga naman, alimbawa lang, no? Quote and unquote, no? Kung pwede nga naman, bakit di natin paniwalaan yun? Yan. Kung mga nakasulat nga naman, kung talagang tama nga naman yan, bakit di natin paniwalaan? Yan. Kaya kung ano talaga yung nakasulat, kung anong mga aral patungkol dyan, kasi matagal na itong pinagdidibatihan, no? Kaya ating alamin ito. Kung ba pwede ba talaga ito kung hindi. Kasi kung yung pala sabi ko, pag manood ka lang dyan sa debate, hindi mo talaga maintindihan yan. Kasi pag nandyan na yung katotohanan, sisirain ng isa yan. No? Mayroong tatanungin ulit yan hanggang ang konsentrasyon ng nakikinig ay masira. Ayan. Sasabihin niyo yan, kung ano bang sabi niya? Sandali. No? Para masira ang konsentrasyon. Na, objection. Yan. Categorical, yes or no. Yan ganun. Sisirain yan hanggang hindi na mapakinabangan ng nakikinig. Kaya ito, tuloy-tuloy ito eh. No? Kahit gaano ka pa kagaling makipagdebate. Yan. Pag napakinggan na ito, pag nailahad na ito, wala na tayong magagawa dyan. No? Kasi atin na yan na pag-aralan. Kung ano man ang nakasulat, nakasulat talaga yan. Kasi, ayan, basahin natin sa Galatia. Sa Galatia chapter 1. Yan. Sa Galatia chapter 1, datapwat kahimat kami. Sabi ng Apostol Pablo, no? Yung mga apostol. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Yon, masumpa. Pag iba na, no? Pag iba na, ulitin ko, tapos ituloy natin. Datapwat kahimat kami, no? Kahit sila, kahit ang mga anghel, o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Yan, kung iba, no? Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba, yun, inuulit-ulit, no? Na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. Tinanggap na natin ito eh. Kaya kung ang mga aral na iba kaysa kanilang ipinangangaral ay matakwil. Kaya sinabi na, ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, no? Natanggap na natin ito eh, ay matakwil. Yan, masumpa. Pag iba yung ipinangangaral, no? Hindi batay sa Biblia, hindi batay sa nakasulat, ay matakwil, no? Kahit sino, kahit sila urubuduso, no? Kung hindi yan nakasulat sa Biblia, ay matakwil. Yan. Ganon yun ang nakasulat sa Biblia, no? Dito sa Galatia chapter 1 verse 8-9. Kaya tayo nag-aral dito, no? Hindi para magsakita ng loob, no? O kaya magpagalingan, no? Isa lang ang magaling rito, ang Diyos, no? Kaya tayo magtulungan na ating alamin kung ano man ang katotohanan na galing sa Panginoon. Ayan.
Hindi yung kampi-kampi tayo, kahit mali, kampihan natin, hindi ganun, no? Kasi, no, kahit kampi-kampi pa tayo, kahit magawakan pa tayo ng kamay, kung mali nga naman, ang ating panalangin ay hindi rin tatanggapin ng Panginoon. Yan. Kaya magbasa tayo sa 1 Samuel, magbasa na tayo, no? Sa 1 Samuel, chapter 18, verse 6. Yan. Katulad dito yun sa kay Exodus chapter 15, verse 20, no? Na ang ginagawa ng mga babae, yan. Yan. Kanina binasa natin yung kay Miriam. Ito ngayon sa mga babae, no? Sa 1 Samuel. Pero ang sa 1 Samuel verse 18. Verse 6. At nangyari pagdating nila nang bumalik si David mula sa pagpatay sa Filisteo, na ang mga babae, yan, na ang mga babae ay lumabas mula sa lahat ng mga bayan ng Israel. Yan, no? Na ang mga babae ay lumabas mula sa lahat ng mga bayan ng Israel, na nag-aawitan at nagsasayawan upang salubungin ng haring si Saul ng mga pandirita ng kagalakan at ng panugtog ng tugtugin. Yon. At nag-aawitan ang mga babae sa kanilang pagtugtog at sinasabi, yan, pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa. Yan, ha? Kaya ang kanilang ginagawa ng mga babae ay nag-aawitan at nagsasayawan. Yan, upang salubungin si haring Saul at ng mga pandirita ng kagalakan at ng panugtog ng tugtugin. Yun ang kanilang ginagawa, no? Kaya kanila binasa din natin doon sa Exodus, doon kay Miriam, pero ang namumuno si Moses. Yan, hindi pwede talaga babae. Kaya ang ginagawa ng mga babae ay may pandirita at sayaw, no? Nagpanugtog ng tugtugin. Yan. Nag-aawitan at nagsasayawan. Yan. Kaya nga, no? Kaya dapat ganyan ang gagawin ng isang babae sa loob ng iglesia, no? Sa Luke 16:15. Sa Luke 16:15. Hindi naman pwedeng ikaw ang magsabi na ikaw ang pastor diyan, ikaw ang leader diyan, no? Hindi naman pwedeng sabihin mo ganyan eh. Yan. Sa Luke 16:15. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nangag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapwat, nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Yan. Kaya, hindi pwedeng maging pastora ka sa loob ng iglesia, no? Kaya sinasabi rito, at sinabi niya sa kanila, kayo ang nangag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapwat, nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Kaya nga, wala tayo dito magagawa, no? Kahit na sabihin na mama mo pa yung pastura, wala kang magawa, no? Kaya, hindi pwedeng magkampi-kampi tayo, no? At sabihin mo na, kasi mama ko yan eh, kaya kampihan ko yan. Yan. Ano pa? Sa Isaias, no? Sa Isaias chapter 5 verse 20. Sa aba nila na nagsitawag ng mabuti ay masama, at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag, at liwanag ang dilim. Inaaring mapait ang matamis, at matamis ang mapait. Yan, no? Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama. Yan, kahit na mabuti, masama. Kahit na masama, mabuti. Yan, halimbawa ang pagpapastura, yung babaeng naging leader sa loob ng iglesia, no? Kahit masama, sabihin mabuti yan. Mabuti yan. Yan, no? Yan, kahit na mapait, kahit na masama, mabuti. Yan, no?
Kahit dapat mabuti na hindi dapat na maging leader ka dyan, dapat may pastor talaga dyan. Yan, masama. Yan, baliktadan. Yan, ha? Kaya ulitin ko, sa aba nila na nagsitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Na inaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim. Yan, baliktadan. Inaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Yan. Kahit na tama, sabihin mali. No? Kahit mali, sabihin tama yan. Oo, tama yan. Yan. Sa 1 Timothy, sa 1 Timothy chapter 2, sa 1 Timothy chapter 2 verse 8 to 14. Ibig ko ngang ang mga tao'y magsipanalangin sa bawat dako. Yan, no? Hindi lang to exclusive eh. Baka may sabihin mo, exclusive lang to para sa mga babaeng matatabil ang bibig, no? Ang bunganga, o kaya madaldal, o maingay. Yan, no? Baka may sabihin mo, ganun lang, no? Hindi to exclusive. Para sa lahat ito, no? Kaya nga, ang palagi kong sinasabi, na dapat magmaliksi sa pakikinig. Yan, hindi yung mabagal sa pananalita at mabagal sa pagkagalit, no? Ayan. Bago natin basahin to, mag-ano man tayo, si Claire Villanueva is watching. Praise God, no? Kaya, basahin natin ulit, no? Ibig ko nga ang mga tao'y magsipanalangin sa bawat dako. Yan, sa bawat dako, hindi exclusive lang, no? Kaya tignan natin, in general speaking to ina-address to sa lahat ng mga babae, no? Na hindi talaga pwede silang magpuno, no? Hindi talaga silang magpuno, hindi sila pwedeng magpuno sa loob ng iglesia. Basahin ko ulit. Ibig ko ngang ang mga tao'y magsipanalangin sa bawat dako na iunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo. 9. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae. Yan. Palagi sinasabi sa mga babae, no? Sa 9, ang mga babae, ang mga. Sa 10, kundi siyang nararapat sa mga babae. Yan, baka may sabihin mo, exclusive, no? Sa mga babae na magpakabanal sa pamagitan ng mabubuting gawa. 11. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Yan, dito sinasabi na sa mga babae lamang na mga maingay, no? Kundi, hindi naman sinabi gayon eh. Ulitin ko sa 11. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Yan, buong pagkapasakop. Hindi naman sabing kalahati, manakop, kalahati, magpasakop. Yan, hindi naman sinabi ganun eh. No, ang sinabi dito, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Yan, dapat buo. No, hindi pwedeng manakop, kalahati, kasi may sabi niya, may pastor ako dyan, no? Tapos ako yung pangalawa. No, hindi pwede. Ang sabi dyan, tapos siya manakop din. Hindi pwede sabi dyan, ng buong pagkapasakop. Yan. Ulitin ko sa 11, tapos tuloy sa 12. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo. Hindi naman sinabi dito na maingay itong mga babaeng ito eh. No? Ang sinabi ni Apostol Pablo rito, ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Yan, kundi tumahimik. Hindi ito ina-address sa babaeng maingay, no? Kaya ang tinutukoy rito, in general speaking, na ang mga babae, no? Patungkol ito sa mga babae na hindi pwede silang mag-leader, magturo.
Ang sabi dito, o mamumuno kung may lalaki man, no? Kaya sabi dito, ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Bakit? Sapagkat si Adam ang siyang unang nilalang sa kasiiba. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Ngunit ililigtas siya sa pamagitan ng panganganak kung siya ay magsipamalagi sa pananampalataya at pag-ibig at sa pagpakabanal na may hinahon. Yan. Kaya ang sinabi sa 11, ang babae ay mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Siguro kung dyan lang hanggang 11 lang, no? Ang tinutukoy, baka pwede ka pa, baka lang, no? Baka ka lang pwede ka pa na sabihin mo kasi maingay yan sila para yan sa mga maingay. Hindi. Itinuloy pa sa 12. No? Ulitin ko sa 11. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong, no? Kahit dito pala sa 11, hindi ka pwede, no? Hindi ka dito obra, no? Kasi sabi dito, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Magpasakop talaga siya. Hindi pwedeng manakop. Ngunit, hindi ko pinahintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ulit-ulit, no? No? Ngunit hindi ko ipinahintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Yan. Kaya hindi pwede, no? Dapat hindi talaga sila pwedeng magturo. Hindi sila pwedeng mamuno sa mga lalaki, no? Sa loob ng iglesia, no? Hindi naman, baka sabi mo, ang binasa natin, hindi naman nakalagay doon sa loob ng iglesia, no? Mamaya ng konti, mamaya ng konti, no? Wag magmadali, no? Mamaya ng konti. Kaya, ang sabi dito, hindi yan, no? Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop, ngunit hindi ko pinahintulot na ang babae ay magturo. Baka sabihin mo, sinabi na naman ni Apostol Pablo yan. Yan. Baka yun ang sabihin mo, hindi gayon, Oo, kasi si Apostol Pablo ay apostol yan, no? May ng konti, no? Sa 1 Corinthians. Yan, no? Bago tayo magbasa sa Corinthians, si Adriana is watching, no? Yeah, praise the Lord, no? Sa 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 14. Kasi pag yung palagi sinasabi ko, pag napanood ayan. Dali sis, dali. Hindi, nagkabaliktad yung ano. Yan. Yan. Okay. Sa 1 Corinthians, praise God. Dito ka lang ba, dito tayo sa 1 Corinthians chapter 14. Kasi no, pag manood ka lang sa mga debate, no, ay madidistract ka talaga, no? No? Kaya kahit anong distraction niya, no, balik tayo dun sa ating topic ko, no? Na ang babae ay tumahimik, no? Tumahimik. Ayun, hindi pinahintulot na ang babae ay magturo sa loob ng iglesia. Yan. Kaya ang sinabi nga ni Apostol Pablo, no, dito sa 1 Corinthians, chapter 14, verse 37 muna, magbasa muna ako. Ang sabi dito, kung iniisip ninuman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Yan. Kasi yung binabasa natin, yan. Kay Apostol Pablo yan. Kaya,
Pawang utos ng Panginoon yan, no? Baka miya sabihin mo, sinabi ni Apostol Pablo lang yan. Hindi. Utos ng Panginoon yan. No? Pawang utos ng Panginoon. Sa 1 Corinthians, chapter 14, umpisa natin sa 33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Yan. Yan, minsan may nanggugulo pa, no? Minsan, bago tayo mag-umpisa, okay. Magugulo-gulo pa, no? Pero okay lang. Okay pa rin yun, no? Ang sabi dito, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal, no? Isipin mo, no? Gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal, no? Ipagpatuloy ko yan, ha? Baka maya-maya sabihin mo, para lang yan sa mga taga-Korinto. Kasi yung mga taga-Korinto, mga maingay yan. Kaya pinapatahimik sila dyan. Hindi ganun. No? Hindi ganun. Para sa lahat yan. No? Kaya wag mong, no? Wag mong ipagsabi yan na ganyan, no? Na ang mga babae sa taga-Korinto, ganito, ganyan yan, no? Kaya wala naman nakalagay dyan, No? Ina-address to sa lahat ng mga babae. No? Ang sabi dito, ulitin ko, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Yan. Na ano? Gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal, na ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia. Yan. Hindi naman sinabi dito sa mga taga-Korinto lamang, gaya maingay mga babae sa taga-Korinto, No? Hindi naman ganun, No? Ang sinabi dito, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Gaya sa lahat ng mga iglesia yon ng mga banal. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia. Bakit? Sapagkat sila'y walang kapahintulutang mangagsalita, kundi sila'y pasakop. Hindi pwedeng manakop, no? Magpasakop. Ulit-ulit yan. No? Kundi sila'y pasakop. Gaya naman ng sinasabi ng kautosan. Yan. Pasakop sila. Yan ang sinasabi ng kautosan, na ang mga babae ay magpasakop, na ang mga babae ay magsitahimik sa maglisya, na ang mga babae ay hindi pinintulutang magsalita. Ang mga babae, kundi sila'y pasakop. No? Gaya naman ng sinasabi ng kautosan. 35. At kung ibig nilang maalaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay. Bakit? Bakit sa bahay? Sapagkat mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. Yan, dapat sila'y pasakop, dapat sila'y tumahimik, dapat sila'y ito sabi, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia. Hindi naman sinasabi dito sa iglesia lamang ng taga-Korinto. Baka may sabihin mo kasi mga babae sa taga-Korinto, ulit-ulitin ko, na mga maingayan. Kaya sila ang ina-address dyan. Hindi. Sa mga iglesia, sapagkat sila'y walang kapahintulutang mangagsalita, kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautosan. At kung ibig nilang maalaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay. Yan, no? Kaya hindi sa loob ng iglesia kasi maya-maya hindi na nakikinig, kwento ng kwento. Ayan. Sapagkat mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. Ayan. 37. Kung iniisip ni Numan na siya'y propita, halimbawa sabi niya, propita naman yung leader namin na babae. No? No? Propita yan. Kaya pwede yan. Ayun. Kaya, ito sinasabi, kung iniisip ni Numan na siya'y propita, o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Na ano? Na ang mga babae ay magsitahimik? Na ang mga babae ay mahalay na magsalita sa loob ng iglesia? Na ang mga babae ay magpasakop? Na ang mga babae ay hindi pinintulutang magsalita? Yan, no? Yan ay utos, no? Yan ay utos sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Kaya kung iglesia ka ng mga banal, dapat alam mo ito na ang mga babae ay hindi pinahintulutang magsalita o mamumuno. Kaya kung ang puno nyo ay babae,
Ayun, no? Mag-isip-isip ka na. No, wag mo sabihin na siya'y propeta. Wag mo sabihin na siya'y pastora. Wag mo sabihin na siya'y leader nyo. Ayun, binasa na natin doon sa part 1, no, na ang mga babae, no, na pwede daw. Ayun. Kaya ulitin ko ulit, no, sa 33. Ayun. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Ang mga babae, yan, ay magsitahimik. Saan? Saan sila magsitahimik? Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia. Bakit? Sapagkat sila'y walang kapahintulutang mga salita. No? Magsitahimik sila, hindi sila pinintulutang mga salita, kundi sila'y pasakop. Yun, hindi sila pwede manakop. No? Kundi sila'y pasakop. Gaya naman ng sinasabi ng kautusan. At kung ibig nilang maalaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay. Bakit? Sapagkat mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. Yan, mahalay yun. Yan. Kung iniisip ni Numan na siya'y propeta, kaya kung iniisip mong propeta siya, no, propetisa siya, yan, na leader niyo siya na pastora siya, o kaya'y propeta siya, yan. O ayon siya sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinusulat ni Apostol Pablo, no? Na isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Anong utos ng Panginoon? Na ang mga babae ay magsitahimik. Saan? No? Saan sila magsitahimik? Sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Yan. Kung iglesia ng mga banal na ang mga babae, hindi pwede pinintulutan yan. No? Yan. Kaya hindi pwede ganun, no? Hindi pwede ang mga babae, no? Inuulit-ulit. Yan. Basahin ko sa English, no? Sa English ko basahin. Sa 1 Corinthians chapter 14, verse 33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Yan. Kaya kung church ka ng mga banal, of the saints, yan. Kaya dapat, alam mo to. No? Dapat ang mga babae, hindi pwede mag-leader, hindi pwede magsalita. Yan. No? Ulitin ko, for God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Let your woman keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. Yan. Let your woman keep silence in the churches. Yan. Hindi pwede, no? Yan. Dapat na keep silence in the churches. For it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. And if they will learn anything, let them ask their husbands at home. Why? For it is a shame for women to speak in the church. Yeah. 37. If any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Yan. Commandments of the Lord. Yan. Na ang mga babae ay magsitahimik saan? Sa loob ng mga iglesia, ng mga banal. Yan. Yan. Ang klarong-klaro, no? Pero kung nakipagdebate ka nito, yan, sisirain niya pa yan. No? Guguluhin niya pa yan. Hindi pa masyado maintindihan, no? Kaya klarong-klaro yan, no? Tanggapin mo man o hindi, klaro talaga yan na ang mga babae ay hindi pwedeng mamuno, hindi pwedeng magturo, hindi pwedeng magsalita, mahalay. Saan? Hindi pinahintulutan, saan? Sa loob ng mga. Yan, baka ba sabihin mo, sa iglesia lang yan ng Korinto.
Kasi maingay dyan ang mga babae. Hindi naman nakalagay ganun eh. No? Inuutos yan sa lahat ng mga iglesia. Yan. Kasi itong sinulat ni Apostol Pablo ng mga ito ay pawang utos ng Panginoon. Ulitin sa 7. Kung iniisip niyo naman na siya ay propita o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ayun, utos ng Panginoon na ang mga babae hindi talaga pwedeng pinintulot. Yan. Ito, basahin natin ulit, no? Sa Isaias. Bakit hindi pinintulot? Sa Isaias chapter 3. Isaias chapter 3. Isaias chapter 3 verse 5. Umpisa natin sa 5. Isaiah chapter 3 verse 5. At ang bayan ay mapipigati bawat isay ng iba at bawat isay ng kanyang kapwa. Ang bata ay magpapalalo laban sa matanda at ang hamak laban sa marangal. Yan. 12. Tungkol sa aking bayan, yan, tungkol ito sa bayan ng Diyos. Tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimighati sa kanila at mga babae ang mga pupuno sa kanila. Yan, maging leader ang mga babae. Oh, bayan ko. Yan, nanghihinayang ka pag sinabing, oh, bayan ko. Silang nagsipatnubay sa iyo, yan, no? Ang nag-leader sa iyo, nag-lead sa iyo. Silang nagsipatnubay sa iyo, yung mga babae yan, mga gliligaw sa iyo at sisira ng daan ng iyong mga landas. Kaya pag babae na, ang magli-leader, yan, no? Silang nagsipatnubay sa iyo ay mga gliligaw. Yan, pag babae na, ililigaw ka ng babae. No? At isira ng daan ng iyong mga landas. Ayon sa ating binasa. Baka maya ay magalit ka sa akin, no? Binabasa ko lang ito. No? Kaya sundan nyo. Yan, sundan nyo. Halimbawa, pastora ka. No? Wala akong layunin na manakit, no? No? Wala akong layunin na manira. No? Kaya binasa natin ito. No? Binabasa natin ito na ang mga babae, sabi dito, babasahin ko sa English din. Sa Isaiah chapter 3. Kasi kahit ano pang gawin mo nito eh, klaro talaga ito, no? Chapter 3 verse 12. Umpisa natin sa 5. And the people shall be oppressed, everyone by another, and everyone by his neighbor. The child shall behave himself proudly against the ancient, and the base against the honorable. As for my people, children are their oppressors, and women roll over them. Oh, my people, the which lead thee, cause thee to err. Yan, no? Silang nagpatnubay sa iyo ay sisira ng landas, no? Sabi nila, they which lead thee, cause thee to err, and destroy the way of thy paths. Yan. Kaya pag babae na, ang magpupuno, yan. At saka binasa natin kanina, pag babae na, ay sakop na naman sila, pinapasakop na naman sila ng Panginoon, no, sa kanilang mga kalaban. Kaya pag babae, basahin ko ulit sa 12, tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimigati sa kanila, at mga babae ang mga nagpupuno sa kanila. Oh, bayan ko. Yan, tungkol sa bayan ng Panginoon eh. Oh, bayan ko. Silang nagsipatnubay sa iyo. Yan, mga babae. Mga gliligaw sa iyo. Yan, pag babae na, magliligaw ka niyan. At sisira ng daan ng iyong mga landas. Kasi ang utos doon ng Panginoon na ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia. Hindi, paulit-ulit eh. Hindi ko ipinahintulot. Yan, sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Pero baka sabihin mo, sulat ulit. Kaya ang sulat ni Apostol Pablo ay pawang utos ng Panginoon. Yan. Ano pa? Sa 1 Corinthians, klaro talaga yan. Pero kung may kalaban pa ako dito, no? Sisirain niya yan.
magugulo pa yan, no? Hindi masyadong maintindihan yan. Kaya ang sabi ko nga, pag may i-comment ka, doon ka mag-comment doon sa kung pwede pa, no? No? Kung halimbawa, no? Kaya doon ka mag-comment na pwede daw, na doon ka mag-comment. Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 2-3. Kayo aking pinupuri nga na sa lahat ng mga bagay ay naalala ninyo ako at iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinibigay ko sa inyo. Yan. Ulitin ko. Kayo'y aking pinupuri nga na sa lahat ng mga bagay ay naalaala ninyo ako at iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Yun, sabi ni Apostol Pablo, no? Kaya sabi sa uno, maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Yan. Sa 2, kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay, ay naalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay. Yan. Kaya ingatan nyo yun eh. Yung mga isinulat, yung mga binasa natin, ingatan nyo yun. At iniingatan ninyong matibay. Ang ano? Ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Kaya ingatan nyo yun. Yung inyong napakinggan. No? Na ang mga babae. Yan. Kaya kung pwede, alimbawa lang, doon kayo mag-comment sa part 1. Yan. Kasi dito sa part 2, hindi talaga pwede. No? Hindi talaga pwede. Yan. Kaya ang sabi rito, ulitin ko sa 2, kayo aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naalala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay. Yan. Kaya ingatan nyo yung matibay. Ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Yan. Kaya kung anumang ibinigay ni Apostol Pablo, na mga inyong napakinggan, na ang mga babae, paulit-ulit, ay inyong ingatan. Please charge. Yan. Ay inyong ingatan na. Sabi ulitin ko, kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay, ay naalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Datapat, ibig ko na inyong maalaman. Datapat, ibig ko na inyong maalaman na ano? Na ang pangulo ng bawat lalaki, ano? Ang babae? Ulitin ko. Datapat, ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo. At ang pangulo ng babae ay ang lalaki. Yan. At ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Yan. Ulitin ko. Datapat, ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki, hindi naman pwede babae, no? Kasi ang pangulo ng bawat Datapat ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalaki, at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Yon. Kaya hindi pwede talaga maging pangulo, no? Sa loob ng iglesia ang babae, kasi ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalaki. Yan, ang pangulo ng babae ay ang lalaki, at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Yan. Kaya klaro talaga yan, ha? Klaro talaga yan. Kaya basahin natin sa Roma chapter 10. Sa Roma chapter 10 verse 2. To at saka 3. Sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may mga pagmalasakit sa Diyos, na tapat hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya yun, no? Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Yan. Kaya hindi talaga pwede ganun, no? Hindi talaga pwede. Kaya ang sinabi rin sa Isaias
Sa Isaiah 55, Isaiah 55 verse 8-9, no? Kaya hindi yun ang paraan ng Panginoon, no? Isaiah 55 verse 8-9. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Yan. My ways are not your ways, and my thoughts are not your thoughts. Yan, no? Kung gaano, sabi niya, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Yon. Kaya ang sabi dun sa binasa natin na inyong kilalanin. Yan, sa 1 Corinthians, no? Ang galing no, no? Inyong pag-ingatan na ang mga bagay na ito ay utos ng Panginoon. Yan, no? Kaya makilala mo lang yan. Yan, sa John 7:17, no? Makilala mo lang yan ang turo kung ito'y sa Diyos, no? Kaya ang sabi rito, John 7:17, no? Ang sabi rito, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos, o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Yan, no? Malaman mo yan kung sinasabi-sabi ko lang yan dito, no? Yan. Kaya, praise the Lord, no? Na ating itong napag-aralan mabuti. Yan. Kaya, thank you, Lord, no? Salamat sa Panginoon. Yan. Kaya, kung may comment kayo dyan, mag-comment kayo, no? Kaya, kung wala naman kayo i-comment, i-share nyo sa iba, no? I-share nyo sa iba, para din malaman nila yan, nang mapakinggan din nila yung mga aral patungkol sa salita ng Panginoon na walang bawas, walang dagdaga, walang pagpapilipit, at walang sariling pagpapaliwanag. Kaya, harinawa, no? Inyo rin i-share sa iba. Yun ang aking masabi rin sa inyo, no? Kaya nga sabi ko nga nung nakaraan, dati pag sinabi mong i-share, ang hirap nun. Kasi manual mo talagang i-share sa kapwa mo, no? Isabihin mo talaga. Pero ngayon pag sinabi mong i-share, isang pindot lang, nakashare ka na sa iba. Yun, kaya hindi ganun kahirap. Bakit i-share natin sa iba? Bakit i-share natin sa iba? No? Para kanila ring maalaman ang ating mga nalalaman, at ating ingatan yun sa ating mga puso't isipan, no? Ang ating mga pinag-aralan patungkol sa salita ng Panginoon. Yan, no? Pero bago tayo mag-close, yan, si Ruda Tendido is watching. Ayan, praise God, no? Kaya sa mga hindi ko man nabanggit na mga pangalan, praise the Lord, no? Sana harinawa ay mabless kayo sa inyong mga napakinggan sa mga aral patungkol sa salita ng Panginoon. Yan. Sino pa? Si Ricky Caballero is watching. Praise the Lord, no? Kaya, praise the Lord. Salamat sa Panginoon na po nakapakinig at nakapag-aral patungkol sa banal na kasulatan, no? Ayon sa salita ng Panginoon. No? Thank you, Lord. Church of Jesus Christ, the Lord Savior of Sati. God bless everyone. God bless Philippines. Always smile and always remember, Jesus loves us.